Hi guys! Marami pa rin nga ang nagtatanong kung paano kami nakarating ng Canada at anong pathway ang ginamit namin. May vlog na ako dati sa TikTok kaya lang in English kasi marami ring ibang lahi ang nagtatanong hanggang akala yata nila agency ako na nagpo-process ng documents. Meron pang nag-offer sa akin kahit magkano daw ang fee basta makapunta siya ng Canada. Kung sana ganun lang kadali at pera-pera lang. Pero uulitin ko po, hindi po ako agent at lalong wala po akong agency. Nag-share lang po ako ng experience kung paano yung ginawa namin. Dahil ayoko magbayad sa agency, todo research at tanong ang ginawa ko. Halos gabi-gabi yata ako nagbabasa noon. Very straightforward naman ang application kaya nag-DIY na lang kami. Nakakalito lang dahil madaming pathway ang available kaya overwhelming din ang information. I-advise ko po na basahin nyo ang iba-ibang pathway kahit overview lang at kung saan ang tingin nyo yung the best para sa inyo. And then from there, saka kayo mag-research more about specific pathway na applicable para sa inyo. Ang pathway po na ginamit namin mag-asawa ay permanent residency under FSW. Ang PR pathway ay point-based system. So, ibig sabihin yung age, educational background, work experience, IELTS score, may mga corresponding points lahat yun. And pag below 30 ka, mas higher pa yung score mo kasi gusto nila na mag-migrate ka habang bata ka pa para mas mahaba yung contribution mo sa economy. So, ang unang ginawa po namin ay nag-check ng CRS score. Tapos, nag-check na rin kami kung anong current draws during that time. Nung sa tingin namin yung pasok naman yung score namin, nag-IELTS na kami, tapos nag-lodge ng application. Wala pa kaming binayaran pagka-lodge namin ng application. And at this point, waiting game na sa next draw and praying na pasok yung score namin. Thankfully naman, yung sumunod na draw after 1 week, nakaabot yung score namin. Baka nagtataka kayo kung ano yung draws na sinasabi ko. Para po siyang raffle na every 2 weeks may nilalabas na cut-off score ang immigration ng Canada. Pag yung points mo is pasok sa cut-off, makaka-receive ka ng invitation to apply. Pagka-receive nga namin ng ITA, doon na humingi ng mga documents ang Immigration of Canada based sa mga information na nilagay namin sa application. Gagawa po ako ng separate na vlog kung ano yung mga documents na hiningi sa amin. During the time ng application namin, binigyan kami ng 90 days para isubmit yung documents. Pero ngayon, 60 days na lang yata. Pinakamatagal na dumating na document ko is yung NBI clearance from Pinas dahil sa Dubai pa ako nag-apply. And 2 days bago matapos ang 90 days, sinabit na nga namin yung document. Siyempre, super proud kami at that moment. Nagbayad na rin pala kami ng application fee upon submission. At ang pinakamahirap nga sa lahat is yung paghihintay. But after 2 days, naka-receive kami ng AOR, Acknowledgement of Receipt, na ibig sabihin natanggap na ng IRCC yung documents. Yung buong application po namin ay online lang lahat. Hindi rin kami ni-require for interview. Bihira lang yata sila nagre-request nun, not unless may additional questions sila about sa application mo. Inabot din ng 18 months yung application namin simula sa submission until approval. Pero dahil COVID times pa noon, kaya natagalan. Pero okay lang dahil nagkaroon din kami ng chance makasama yung friends namin bago kami umalis. Madami pa pong ibang pathway bukod sa PR pero gaya nga ng lagi kong sinasabi, research, research, research. Lalo at madami na nai-scam ngayon ng mga agency. Kung kaya nyo naman mag-DIY, go for it. Kailangan lang talaga matyaga ka mag-research at pagplanuhan na mabuti ang inyong application. Ilalagay ko na lang dito sa screen ang timeline ng application namin. Kaya sa mga naghihintay po ng approvals, magdasal lang and keep the faith. Alam ko mahirap maghantay, pero take this time para i-enjoy yung time nyo with family and friends muna. Until sa next vlog, thank you, bye!